PBBM calls special session of Congress on June 17 for priority social measures. Nakita niya naman, Mr. Maravillas, biglang nagpatawag yung ating Pangulo ng special session after na Marcos directed lawmakers to convene and consider the passage of several key legislative proposals, including the establishment of a national center for geriatric health, amendments to the government assistance to students and teachers in private education. And sabi ni Pig Lacson, majority ready versus Cayetano dirty tricks in special session. Lacson made a pronouncement as he accused Cayetano of being capable of doing anything to preserve his power. Members niya of the majority bloc are nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon mga kababayan, yung pagpatawag ng special session ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan, sabi dito sa report ng Impact Leadership, PBBM calls special session of Congress on June 17 for priority social measures. Nakita niya naman, Mr. Maravillas, biglang nagpatawag yung ating Pangulo ng special session after na mag-announce kahapon itong si Senator Joel Villanueva na kung magpapatawag ng special session, a-attend siya. Nauna si Joel Villanueva na nag-announce, tapos ngayong araw, officially nag-announce yung ating Pangulo at nagpaabot ng nagpalabas ng official proclamation. Ayan Proclamation number 1318. Hindi pa obvious sa inyo, iwan ko na lang. Diyan niya ang paliwanag mo, Mr. Maravillas. Pwede ako mag-offer mga kababayan ng aking analysis, opinion kung bakit ganon. Pero ito, opinion ko man lang. Wala man akong alam sa galawan sa loob. Para lang malinaw, baka isipin ninyo, may alam ako sa galawan sa loob. Wala po. Distant observer lang tayo. Nasa bundok na ako. Nasa province, nandito sa Bicol region. Ano mang kinalaman ko dyan? Kaya lang, siyempre, kitang-kita po. At una, last week nagsalita na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na kung i-request ng Senado, ng Congress, ang isang special session, ready na magpatawag yung ating Pangulong Bongbong. Baka may nag-request from among the senators, the majority senators, kasi tumalo na si tumambling na si Joel Villanueva kahapon, officially, nagpahayag siya ng intensyon or personally pala. Nagpayag siya ng intensyon na kung magpatawag ng special session ang ating Pangulo, a-attend siya. So that is a clear signal. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagpalabas na ng proclamation. And it will be on Wednesday, yung special session ng Congress. And ito din mga kababayan ay isang pagkakataon para i-resolba yung leadership issue sa Senado. Lalo't mga kababayan, magsisimula na po yung impeachment trial ni Sara Duterte. Di ba? So ito, reading ko man lang po mga kababayan. Madaling sabi, ito na yung tutuldok sa patuloy na kakapit mga kababayan ni Alan Peter Cayetano sa posisyon bilang isang Senate President. This is now the final blow. Ang sisipa sa kanya finally, si Joel Villanueva. Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kayo niya ang resolve ng inyong problema dyan sa Senado. Hindi ako mangingialam. So sa sitwasyon ngayon, na nagpaabot ng clear intention to attend the special session, di yung ating Pangulo nagpatawag na ng special session. Hindi dahil iniutos ng ating Pangulo, kundi nagpaabot ng signal yung Senado sa pamamagitan mga kababayan ng isang member ng Senado na si Joel Villanueva na willing siyang mag-attend. Malinaw yung sabi niya,
ni Joel Villanueva kung anya magpapatawag yung ating Pangulo ng special session, I will be there. Tapos, mga kababayan, iyakan yung mga DDS ngayon. Galit na galit sila. Una kay Chis Escudero. Ngayon, mga kababayan, kay Joel Villanueva. Puro na sila ngayon may maleta. So ito yung balita ngayon, 1 hour ago pa lang. PBBM calls special session of Congress on June 17 for priority social measures to urgently deliberate on a package of priority measures aimed at strengthening social protection, expanding access to education and healthcare, and providing greater support para sa mga vulnerable sectors. So sabi dito sa balita, under Proclamation number 1318 signed on June 15. O ngayon palang pinirmahan, Marcos directed lawmakers to convene and consider the passage of several key legislative proposals, including the establishment of a national center for geriatric health, amendments to the government assistance to students and teachers in private education, the proposed assistance to individuals in crisis situations or AICS Act, and amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. The President also included measures covering last mile and geographically isolated, disadvantaged, in conflict-affected areas or GIDE schools, amendments to Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, the proposed anti-political dynasty law, and the Presidential Merit Scholarship Program. So, napaka-importante itong mga measures na hindi ito natalaka, hindi natapos po kasi nga po, sinabotahe ng mga kaalyado ni Joel Villanueva yung sesyon ng Senado. Di ba tatlong sessions yung nasayang? Lunes, Martes, tapos Wednesday. Binoykot ng mga DDS senators yung sesyon ng Senado. So hindi natapos yung trabaho. Kasi alam na ninyo, sinasabotahe nga nila po. At mismo sa pag-amin ni Marcoleta, kaya hindi dumating yung mga Duterte senators, hindi nag-attend kasi ayaw ni Alan Peter Cayetano na mapalitan siya bilang Senate President. Kaya hindi siya nag-attend. Pero natanggal pa rin siya kasi biglang tumawid si Chis Escudero. And this time, mga kababayan, finally, the final blow, the final kick dito po, Joel Villanueva, siya ang sisipa sa kanya para matanggal yung kanyang kapituko sa gavel ng Senado. The proclamation likewise authorizes the Commission on Appointments to convene in act on pending appointments to the Cabinet, the military, and the Foreign Service in accordance with the constitutional and legal requirements. Marcos signed the proclamation on Monday. So ngayon pa lang po, June 15, exercising his authority under Section 15, Article 6 of the Constitution, which empowers the President to call Congress in a special session at any time. Yan po. In witness whereof I have hereunto set my hand and cause the seal of the Republic of the Philippines, sabi ng ating Pangulo, to be affixed done in the city of Manila this 15th day of June in the year of our Lord 2026 by the President, Acting Executive Secretary Ralph Recto. Firmado. Diba, mga kababayan, hindi uubra po itong mga sinasabi at mga ginagawa po ni Alan Peter Cayetano na hino-hostage niya yung Senado. Hindi na makapagtrabaho. Imagine na sayang po. 3 araw yung sinayang. So kailangan talaga na magpatawag ng special session. Kaya po, na-anticipate na mga kababayan kasi napaka-importanting mga measures yung hindi natapos ng Senado. Dahil sa kanilang kagagawan nitong si Alan Peter Cayetano and the DDS senators. Ngayon, nung makapag-isip-isip, kasi na-advise ng kanyang tatay, itong si Joel Villanueva, finally nagsalita siya kahapon. Nang magsalita siya, nang sabi niya, I will be there. So, ibig sabihin, expected na ni Joel Villanueva na magpapatawag talaga.
ng isang special session yung ating Pangulo. So nagpaabot siya ng assurance. Kasi sabi ni Joel Villanueva, hindi man po anya pwede na puro na lang tayo away. Nasa-sacrifice niya yung serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun ang punto ni Joel Villanueva. Nang magsalita kahapon, di pinirmahan ng ating Pangulo ang isang proclamation na nananawagan para mag-convene para sa isang special session yung Senado. At ito na ang magsosolusyon din sa leadership crisis na nangyayari sa Senado dahil sa kagagawan po ni Alan Peter Cayetano. Diyan na niya Mr. Maravillas pwede na mag-elect ng isang full-time, full-pledged Senate President. Pwede po, mga kababayan. Sabi ni Attorney Ibanez, isang rockstar vlogger, at maging ng Congress kanina sa presscon kasi nagpa-presscon ang Congress in relation sa impeachment ni Sara Duterte. Pero unahin ko muna yung legal opinion po ni Attorney Ibanez. Ang sabi niya, pwede. Yan Attorney Carlo Ibanez, pwede bang mag-elect ng bagong Senate President during special session? Ayon nga, sabi niya, naglabas si President Bongbong Marcos ng Proclamation 1318 na nagpapatawag ng special session. Under Article 4 ng ating konstitusyon, pwedeng ipatawag ng Presidente ang Congress habang nakareses para aksyonan ang mga urgent matters. And yes, habang nasa special session, ang Senado pwede itong mag-elect ng bagong Senate President kung may number sila. Sigurado na may number, may 12 na. Plus 1, 13 na. O di, solve na. Swak na swak, mga kababayan. Tanggal, mga kababayan na talaga. Finally, itong si Alan Peter Cayetano. The power of the Senate to elect a Senate President is clear in the Constitution, sabi doon. Sa pamamagitan ng majority vote ng lahat ng senador, pwedeng mag-elect ng Senate President. Walang sinabing pwede lang itong gawin during a regular plenary session. So once convened ang Senate, pwede na, whether special o regular session. So ganun din ang naging pahayag kanina sa presscon, mga kababayan, na prosecution panel. Pakinggan natin, mga kababayan, yung kanilang usapan kanina. Kasi naitanong ito sa press conference ng House panel. Isaiah. Next is Isa Bendaño Maliob, DCWB. Magandang hapon po, Isa Umali po. First question lang po kasi nag-anunsyo na po yung Malacanang. Inuutos na po ni President Marcos yung special session ng Congress on June 17. Yung House of Representatives po ba, may mga target pang gagawin or tatapusing mga trabaho? Thank you po. Yung ordinary committee hearings ongoing pa naman eh. In fact, today, ang Committee on Education is holding a committee hearing. So tuloy-tuloy naman po yan. Since you ask about yung trabaho, we have already delivered out of the 50 LEDAC priorities we were able to pass on third and final reading, 20 plus, almost 26. Mabilis magtrabaho ang So half of the Congress. LEDAC priorities. Senado po ang So, problematic. If Malacanang request for a special session, we anticipate and we welcome that. And kayo po sa part po ng House, hoping din po ba kayo na dun sa special session na yon, mapaplansya na po yung gusot sa Senado? As far as the House is concerned, we will again, we maintain our institutional respect to our co-equal branch. If that would be part of the issues that they need to settle in the Senate, that is entirely within the decision of the Senate. But I also would expect that since if for example Malacanang, may nag-receive na ba tayo? Wala pa nung issue, wala pa. Nabalitaan pa lang nila kasi kasabay ng kanilang press con.
Well, sabi ko nga yung mga LEDAC priorities na tapos na out of the 26. So, natapos na po natin, na-transmit na po natin yung sa Senate, yung anti-political dynasty, X Act, amendments to the universal access to quality tertiary education. So, if there will be a special session, again, if we ask us dun sa Senate leadership issue, that's entirely for the Senate to decide. But we anticipate that they should take that opportunity to finally settle the issue on leadership. Prosecutor, to your question, we can only hope and pray, no? But that is, of course, the prerogative and judgment that exclusively belongs to the Senate. We cannot meddle on the issues of their leadership, but we're hoping and pray that they will be able to fix it on the occasion of this special session. Another pa po, no? Yan ang tingin mo niya, Mr. Maravillas. Ako, ang tingin ko po, purposely, tinawag itong special session, pinatawag ng ating Pangulo. Hindi lang dahil doon sa mga priority. Iyon lang yung reason na officially nilagay sa proclamation. Pero kasama na dito, natural, itong leadership issue na nangyayari sa Senado. Lalo piktado nito, mga kababayan, yung constitutional mandate ng Senado in relation sa impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi lang yun nakasama sa official proclamation, sa minention, siyempre. Di ba? Pero kung man lang yun, yung basa ko man lang. Tama? Ganon din po yung basa ninyo. Kung ganon yung basa ninyo, parehas yung basa natin. Matutuldo ka na yung leadership crisis with Joel Villanueva attending the special session. Pero expect na may manggugulo dyan, lalo si Alan Peter Cayetano. Pero nagsabi na Ping Lacson, hindi nila papupurmahin si Alan Peter Cayetano. May majority na po sila. Ayan sabi ni Ping Lacson, majority ready versus Cayetano dirty tricks in special session. Lacson made a pronouncement as he accused Cayetano of being capable of doing anything to preserve his power. Members niya of the majority bloc are ready with contingencies in case he makes a scene. We have discussed measures that I am not at liberty to divulge. Sabi po ni Ping Lacson kahapon, I have emphasized to the majority bloc not to underestimate him because he's capable of dirty tricks. He does not care about the institution. He only cares about himself. Sabi ni Ping Lacson, dapat niya kasi magising na siya sa reality. Even if he shouts, he is still the Senate President. No one is following him. Not even his allies who have become quiet, perhaps because they realize that the fight is over and it's pointless to insist. Wala niyang permanenteng Senate President, but for all intents and purposes, he is not the Senate President. He then urged Cayetano to refrain from disrupting the Senate special session once it convenes, telling him to join the debate on the floor instead of taking it out on Facebook. Cayetano should not make a scene. All senators should take part in the special session. Cayetano should debate in plenary, hindi niya sa Facebook Live. Hindi nila papopormahin yung pagsiga-siga niya, no? Ni Alan Peter Cayetano dito sa special session na pinatawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado na po, tanggal finally, itong si Alan Peter Cayetano. 13 na, mga kababayan, yung majority bloc na pinangungunahan ni Win Gatchalian. So kung gusto niya, itakas niya si Jinggoy, tapos itakas din niya si Bato. Ipuslit niya ulitin niya yung nangyari. Dalawa na yung kailangan niyang ipuslit. O di ba, mga kababayan? Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad.
Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.